Sa silid ng interogasyon ng FBI, si Hutch ay gumagamit ng lighter para pasuin ang isa sa kanyang maraming sugat. Isang lobo ang lumitaw sa tabi niya, at ang mga ahente ng FBI ay nagtataka kung sino sila. Nagsimula ang lahat ng ito ilang linggo na ang nakalipas. Si Hutch ay masayang nakatira kasama ang kanyang asawang si Becca, ang kanilang anak na babae, si Sammy, at ang kanilang anak na si Brady. Gayunpaman, ang kanyang buhay sa trabaho ay mas madilim. Siya ay asasin para sa gobyerno, kaya madalas ay kailangan niyang umalis sa hating gabi para pumunta sa mga misyon na puno ng sakit, dugo, at barilan. Naging sanhi ito sa kanya upang makaligtaan ng maraming mga hapunan at kaganapan ng pamilya. Kaya, si Becca ay lalong nadidismaya sa kanilang relasyon araw-araw. Sa mga araw na nasa bahay si Hutch, ramdam niya ang distansya sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Isang umaga, binanggit ni Becca na malapit na ang bakasyon. Kaya, ipinangako ni Hutch na gagawa siya ng mga plano pagkatapos ng nakatalagang tungkulin ngayon. Magsasalita pa sana ang dismayadong Becca, ngunit nagpasya siyang magpigil at umalis para magtrabaho. Maya-maya, naghihintay si Hutch sa isang reception ng hotel hanggang sa makapasok sa elevator ang mga target niya. Sinundan niya sila pagkatapos ilagay ang palatandaan ng hindi gumagana. Sa mabilis na paggalaw, nagnakaw siya ng baril mula sa isa sa mga lalaki at sinimulan silang labanan ng mano-mano na kailangang harapin ang maraming pag-atake ng sabay-sabay sa maliit na silid ng elevator. Sinubukan ng isang lalaki na tawagan ng linyang pang-emergency, ngunit pinigilan siya ni Hutch at ginamit din ang telepono bilang sandata. Pagkatapos ng maraming suntok at sipa, pinabagsak ni Hutch ang lahat at kumuha ng data card mula sa bulsa ng lalaki. Biglang sinubukan ng isa sa mga gangster na magpaputok, ngunit mabilis na kinalas ni Hutch ang baril at pinatay siya gamit ito. Pagkatapos, sinubukan ni Hutch na umalis sa pamamagitan ng kusina para lang makakita ng grupo ng mga armadong lalaki na naghihintay sa kanya. Nagpaputok ang grupo, kaya nagtago si Hutch sa likod ng mga kasangkapan at nakahanap ng tangke ng gas na ibinato niya sa mga umaatake upang patayin sila sa isang pagsabog lamang. Sunod, pumunta si Hutch sa parking lot kung saan nakatagpo niya ang isang gang na may mga itak. Gumawa siya ng sandata gamit ang kanyang sinturon at isang tubo na pinunit niya sa isang pader bago siya sumabak sa laban. Ang mga taong ito ay hindi mahusay na manlalaban, kaya madaling pinabagsak sila ni Hutch, ngunit nagtamo siya ng ilang mga sugat sa proseso. Pagkatapos ng misyon, pinuntahan ni Hutch ang kanyang handler, si Barber, para ibigay sa kanya ang data card. Sa sandaling nakumpirma niya na ang data ay maayos, sinabi ni Barber kay Hutch na ang kanyang utang ay bumaba ng 800,000 at mayroon siyang 30 milyon na natitira. Lumalabas na sinunog ni Hutch ang kayamanan ng gangster na Ruso at binabayaran niya ito. Ang susunod na assignment ay handa na, ngunit sinabi ni Hutch na kailangan niya ng pahinga. Pinahintulutan siya ni Barber na magbakasyon, ngunit binanggit niya na ang trabahong ito ay likas na katangian ni Hutch. Nang maglaon, iniisip ni Hutch ang tungkol sa sticker sa van ng gangster na nagpo-promote ng isang lugar na tinatawag na Plummerville na napasyalan niya noong bata pa siya. Ipinakita niya sa kanyang pamilya ang lumang advertisement video, sinabing dadalhin niya sila doon para sa bakasyon. Walang natutuwa tungkol sa lugar na ito. Kaya nagbigay si Hutch ng talumpati tungkol sa paggawa ng mga alaala ng magkasama upang baguhin ang kanilang isip. Sa araw ng biyahe, huminto ang pamilya sa isang retirement home para sunduin ng ama ni Hutch, si David, na dating ahente ng FBI. Nagkaroon sila ng masayang oras sa paglalakbay ng magkasama hanggang sa punto na umaawit pa sila. Pagdating nila sa hotel, ang mga bata ay hindi natutuwa nang malaman na kailangan nilang maghati. Pumayag si David na ibigay kay Brady ang kanyang silid at matutulog siya sa lumang maliit na bahay. Hindi natutuwa si Becca sa silid nilang mag-asawa, ngunit sinisikap niyang manatiling positibo. Nakalulungkot, nang subukan ng pamilya na pumunta sa water park, nalaman nilang sarado ito para sa araw na iyon dahil nagkaroon ng aksidente. Bilang kabayaran, binigyan sila ng mga coupon para sa mga hotdog. Pumunta sila sa lokal na kainan at naging sentimental si Hutch tungkol sa mga araw na ginugol niya rito kasama ang kanyang kapatid. Habang nagmumuni-muni, hindi sinasadyang napatitig siya kay Sheriff Abel na nagalit at binigyan siya ng babala. Pagkatapos, pumunta ang pamilya sa arcade. Sinubukan ni Hutch na kumonekta kay Brady na ayaw pag-usapan ng kanyang personal na buhay at mas interesado sa pagpapahanga sa mga babae. Siya ay nanalo ng napakaraming tiket sa mga laro na ibinigay ang ilan sa mga ito sa mga babae bago ipinagpalit ang natitira para sa isang laruan para sa kapatid na babae. Iniisip ng isang batang lalaki na nagngangalang Max na sinusubukan ni Brady na agawin ang kanyang kasintahan at nagutos sa kanya na humingi ng tawad, ngunit tumanggi si Brady at ininsulto siya. Kinuha ni Max ang laruan ni Sam at sinira ito, kaya sinuntok siya ni Brady.
Isang away ang naganap at ang security guard ay kinailangang tumakbo upang paghiwalayin ang mga lalaki. Naghagis ng bola si Max na nagbabalak na saktan si Brady, ngunit nasalo ito ni Hutch sa tamang oras. Sinigawan ng security guard si Hutch dahil sa pagkakaroon ng mga magulong bata at nagsimula silang magtalo, kaya sumabad si Becca at inanunsyo na aalis na sila. Sa kanilang paglabas, kinuha ni Sammy ang mga piraso ng kanyang laruan at sinampal siya ng gwardiya sa ulo. Galit na galit si Hutch at sinubukang kimkimin ito, ngunit pagkaraan lamang ng ilang hakbang palabas, sinabi niyang nakalimutan niya ang kanyang telepono at bumalik sa loob. Sinipa niya ang mga pintuan sa harapan at sinuntok sa mukha ang bastos na guard. Sinubukan ng isa pang guard na makialam, kaya itinapon siya ni Hutch sa isang claw machine. Ininsulto siya ng isang kliyente at sinubukan siyang hampasin ng martilyo mula sa laro, ngunit masyadong maikli ang lubid. Gamit ang sipit mula sa makina, hinampas siya ni Hutch bago siya itulak sa whack-a-mole upang bugbugin siya ng martilyo. Ang bastos na gwardya ay bumalik para sa higit pa, kaya itinapon siya ni Hutch sa pinball machine at sinampal siya ng ilang beses tulad ng ginawa niya kay Sammy. Hindi siya tumitigil hanggang sa tawagin siya ni Becca. Inaresto sina Brady at Hutch at kailangang makipagtalo ni Becca sa mga opisyal, sinusubukang mga tuwiran na ito ay pagtatanggol sa sarili. Pinagalitan ni Hutch si Brady sa pagtatanggol sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng karahasan at binanggit ni Brady ang pagkukunwaring kabanalan. Iniisip ni Brady na kahanga-hanga ang pakikipaglaban ng kanyang ama, ngunit itinanggi ito ni Hutch at sinabing gusto niyang maging mas mabuti ang kanyang anak kaysa sa kanya. Nagambala sila nang dalhin si Hutch sa opisina ng sheriff at nakilala niya si Wyatt, ang lalaking namamahala sa bayang ito at ang ama ni Max. Kadalasan, ang mga turista ay nakakakuha ng isang libreng pass, ngunit galit na galit si Wyatt dahil nagkaroon ng pinsala si Max sa away. Ipinaliwanag ni Hutch kung ano ang ginawa ng gwardya sa kanyang anak na babae at tinanong siya kung ano ang gagawin niya, kaya pumayag si Wyatt na palayain ang buong pamilya. Gayunpaman, naiinis pa rin si Abel at palihim na inutusan ng kanyang mga tauhan na iligpit sila. Tahimik at awkward ang biyahe papuntang hotel. Nang nasa kwarto na sila, pinagalitan ni Becca si Hutch dahil sa ginawa niya, na binigyang diin na nagiging masyadong agresibo si Brady dahil sa kanya. Napansin niyang may dalang isa pang bag si Hutch at inakalang nagtatago siya ng mga gamit sa trabaho, ngunit nang buksan niya ito, nakakita siya ng isang bote ng alak mula sa lugar at taon kung saan sila nagkakilala. Umiiyak siya habang niyayakap siya at humihingi ng tawad. Habang nagsasalo sila sa alak, inamin ni Becca na alam niyang delikado siya sa sandaling nagkakilala sila dahil nababalutan siya ng dugo. Kinabukasan, nagpatuloy si David sa pagre-relax sa lumang maliit na bahay habang ang pamilya ay nagsasaya sa amusement park. Napansin ni Hutch na may pulis na kumukuha ng mga larawan sa kanila, ngunit hindi siya nagsalita para maiwasang masira ang mood. Maya-maya, pumunta sila sa daungan at napansin ni Hutch ang isang pulis na papalapit kasama ang ilang mga bandido. Pinasakay niya ang kanyang pamilya sa isang bangka, ngunit hindi siya sumama sa kanila sa kadahilan ng sumasakit ang tiyan. Pagkatapos ay sumakay si Hutch sa isang bangkang walang laman at sinundan siya ng mga bandido. Gayunpaman, ang ilang mga turista ay sumakay din. Sa sandaling naglayag ang bangka, ang mga bandido ay nanatili sa likuran at sinabi kay Hutch na gusto nilang mawala siya. Sinubukan ni Hutch na ipakita sa kanila ang dahilan, ngunit sinubukan ng isang lalaki na harapin siya, kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at naganap ang isang away. Naka-headphones ang mga turista sa harap kaya wala silang napapansin. Binasag ng isang lalaki ang mukha ni Hutch sa bakal, kaya kumuha siya ng life jacket para lumaban, ginamit ito bilang isang kalasag. Nang subukan ng isang kaaway na saksakin siya, binali niya ang braso ng lalaking may kutsilyo at itinapon ng isa pang lalaki sa bangka at halos mahulog. Sinubukan ng isang kalaban na hampasin siya ng pole, ngunit iniwasan siya ni Hutch at sa halip ay natamaan ng pulis. Pagkatapos ay ikinulong siya ni Hutch sa salbabida at paulit-ulit na sinuntok sa mukha. Nang subukan ng lalaking nasa gilid na umakyat pabalik, hinampas siya ni Hutch ng pole bago ito itinapon sa tubig. Sinubukan ng isa pang lalaki na sakalin siya, kaya binasag ni Hutch ang isang bote sa kanyang ulo. Sinugod siya ng pulis at sinubukan siyang pakalmahin ni Hutch para lang putulin ng pulis ang kanyang daliri. Nahulog ito sa tubig at agad na kinain ng isda. Habang nagambala si Hutch, sinuntok siya ng isang lalaki at naging dahilan para mahulog din siya sa tubig. Pagkatapos ay sumigaw ang mga magnanakaw sa pulis na sinabing sila ay inupahan upang takutin ng isang simpleng turista, ngunit si Hutch ay malinaw na mahusay na sinanay. Sa sandaling iyon, si Hutch ay umakyat pabalik sa bangka, galit at nagpas siyang hindi na siya magpipigil pa. Una, sinunggaban niya ang pulis at iniuntog ang ulo sa kisame. Sunod, binasag niya ang isang estatwa ng pato at ginamit ang ulo bilang sandata. Sinubukan ng isang kaaway na saksakin siya, ngunit binali ni Hutch ang kanyang kamay.
Nang matagpuan niya ang anchor, sinaksak niya ang isang lalaki sa likod at ini-activate ang anchor system para itapon siya sa tubig. Sa huli, paulit-ulit niyang sinuntok ang mukha ng pulis habang sinasabing nagbabakasyon siya. Nang maglaon, tinawagan ni Hutch ang kanyang ampon na kapatid, si Harry, at sinabi sa kanya na ang Plummerville ay hindi kasing pala kaibigan gaya ng naaalala niya. Ipinaliwanag ni Harry na ang lugar ay isang dating ruta ng kalakalan at dinala sila roon ng kanilang ama noong araw dahil nasa misyon siya at hindi nagbakasyon. Lahat ng mga pulis doon ay corrupt at nagtatrabaho sa sindikato. Sunod, tinawagan ni Hutch si Barber na nagkumpirmang na ang Plummerville ay isang ruta para sa lahat ng uri ng ilegal na kalakalan. Ang amo ng krimen ay isang babaeng nagngangalang Lendina. Siya ay napakamapanganib kaya pinayuhan ni Barber si Hutch na magpalamig. Samantala, naghahanda sina Wyatt at Abel ng ilang ilegal na kargamento para sa pagpapadala. Ang isa sa mga kahon ay may kumikislap na screen dahil may plano si Wyatt na ilagay sa alanganin si Lendina. Pagkaalis ni Wyatt, nakatanggap si Abel ng tawag mula sa kanyang mga tauhan na nagsasabi sa kanya na si Hutch ay hindi lang isang turista. Sa kasino, si Lendina ay nagpapanggap na nakikipaglaro ng baraha sa isang kliyente, ngunit bigla na lamang siyang sinaksak sa kamay. Pagkatapos, nilaslas niya ang lalamunan ng dealer at sinaksak ang mata ng kliyente bago sinuri ang tainga nito. May earpiece pala ang lalaki na tumutulong sa kanyang manalo kaya naman galit na galit si Lendina. Sinubukan ng mga kasabwat ng kliyente na tumakas, ngunit mabilis silang itinumba ng alapores ni Lendina. Pagkatapos, sinabihan ni Lendina ang mga gwardya na huwag mag-iwan ng mga saksi at sunugin ang lahat. Kaya, nagpaputok sila para patayin ang bawat tao sa silid. Pagkatapos, tinawagan ni Lendina si Wyatt na nagpapaalala sa kanya na ang kargamento ngayon ay ang pinakahuli dahil sa wakas ay mababayaran na ang utang ng kanyang ama. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Lendina na ang kanyang utang ay hindi matatapos kailanman at ang kanyang ama ay namatay dahil siya ay nag-ambala. Pagkatapos, tinawagan niya si Abel at inutusan na ipaalala kay Wyatt kung kanino siya nagtatrabaho. Sa parke, natutuwa si Sammy nang makakita ng ilang ligaw na hayop, kabilang ang isang cute na lobo. Gayunpaman, ang tagapag-alaga ay napakabastos, kaya ang pamilya ay patuloy na naglakad. Gusto nilang sumama muli kay Hutch, ngunit hindi nila ito mahanap, kaya bumalik sila sa hotel. Kinakabahan sila nang may nagsimulang agresibong kumatok sa pinto, ngunit si David lang ito na nagdala ng hapunan at sinabing naantala si Hutch. Samantala, dinukot ni Abel si Max at tinalakay ang isang plano sa kanyang mga tauhan na ipadala siya kay Lendina. Nag-ambala sila ni Hutch na nagbubuhos ng gasolina sa isang tumpok ng pera. Kumuha siya ng lighter at binanggit ang mga bariles sa likod niya, sinabing kaya niyang pasabugin ang buong silid at magagalit si Lendina na wala na ang kanyang kargamento. Gayunpaman, hindi niya ito gagawin kung mangangako si Abel na hindi na niya guguluhin pa ang kanyang pamilya. Galit na galit si Abel, ngunit ayaw niyang makipagsapalaran at tinanggap ang kasunduan. Nang papaalis na si Hutch, bumaba si Max sa van bilang paraan para humingi ng tulong. Nanatiling tahimik si Hutch at lumabas ng gusali para sumakay sa kanyang sasakyan. Halos 2 gusali lang ang nalampasan niya bago siya bumalik. Agad na nagsimula ang isang malupit na labanan at ang ilan sa mga lalaki ay tumakas. Nagnakaw ng baril si Hutch at nilabanan ng grupo sa pamamagitan ng baril at mano-manong pakikipaglaban. Isang lalaki ang itinapon sa bintana ng van na ikinagulat ni Max. Nahuli ng isang bandido si Hutch at sinubukan siyang itulak sa electric saw para lang ipasok ni Hutch ang ulo ng lalaki sa lagare sa halip. Pagkatapos ay pinalaya ni Hutch si Max at sinubukan nilang umalis. Nagpaputok si Abel, ngunit hindi tumama ang huling bala na mayroon siya. Bumaril si Hutch sa ilaw para lamang pigilan siya, ngunit nahulog ang mga sparks ng kuryente sa tambak ng pera at agad na nagliyab ang gas. Tumakbo si Max at Hutch palabas ng gusali habang mabilis na kumalat ang apoy, tumama sa mga bariles at nagdulot ng malaking pagsabog. Hindi nagtagal, nalaman ni Lendina ang tungkol sa insidente at nakita niya ang mukha ni Hutch sa mga security camera. Natunton na siya ng kanyang koponan at natagpuan ng kanyang pamilya sa hotel. Tinawagan siya ni Abel upang subukang bigyan ng babala, ngunit iniisip ni Lendina na siya ay labis na mangmang. Nang maglaon sa lumang maliit na bahay, muling nakasama ni Hutch ang kanyang pamilya. Tensyonado si Brady nang makita niya si Max pero nagkamayan ang mga lalaki. Naiiyak si Becca nang malaman niyang aalis si Hutch para sa ibang misyon dahil nangako itong hindi siya magtatrabaho sa kanilang bakasyon. Ipinaliwanag ni Hutch na hindi ito sinasadya at inamin na wala siyang kontrol sa kanyang trabaho, kaya kailangang umalis ni Becca kasama ang mga bata. Gayunpaman, tumanggi siya at sinabihan siyang ayusin ito. Pagkatapos, pinuntahan ni Hutch si Wyatt na agad na umatake sa kanya.
Iniwasan ni Hutch ang bawat suntok habang sinusubukang ipaliwanag na iniligtas niya si Max, ngunit hindi nakinig si Wyatt at na-corner siya sa isang bakod. Hinampas siya ni Hutch para tuluyan siyang pakalmahin at ipaliwanag ang lahat. Pagkatapos, nagbahagi si Wyatt ng inumin upang pasalamatan si Hutch at sinabi sa kanya na pinatay ni Lendina ang kanyang ama. Minana niya ang utang sa kriminal na negosyo, ngunit hindi niya ito gusto at higit sa lahat, ayaw niyang madamay si Max dito. Tinitipon ni Lendina ang buong koponan ngayon para makaganti, kaya kailangan nila ng plano. Ibinigay ni Wyatt kay Hutch ang lahat ng mga armas na mayroon siya at sumang-ayon na isara ang water park para sa araw na ito upang gamitin bilang lugar ng digmaan. Hindi nagtagal ay dumating sina Harry at David upang tulungan silang mag-set up ng mga bitag sa mga laro sa buong parke at pinalaya ni Hutch ang lobo mula sa hawla. Nang tapos na sila, ibinahagi ni Hutch ang kanyang mga pag-aalala tungkol kay Brady na nagiging katulad niya dahil halatang naapektuhan sila ni Harry sa trabaho ng kanilang ama. Gayunpaman, sinabi ni David na sila ay mas mabuting mga tao kaysa sa kanya. Sa maliit na bahay, napansin ni Becca na nag-iwan ng dart gun si David at sinabihan niya ang mga bata na maglalakad siya saglit. Sa gabi, dumating si Lendina at ang kanyang pangkat sa parke. Naghihintay sila sa labas habang nilapitan ni Abel sina Hutch at Wyatt, umaasang mapapasuko sila. Gayunpaman, nais ng dalawa na lumaban. Gumawa si Abel ng senyales upang ipahiwatig na siya ay nabigo at sinubukang bumalik sa kotse, ngunit inutusan ni Lendina ang kanyang mga tauhan na barilin siya. Si Hutch at Wyatt ay tumakbo upang magtago habang ang koponan ay sumugod sa parke. Ginamit ni Wyatt ang martilyo sa isa sa mga laro upang isaaktibo ang unang bitag na nagpaputok ng isang grupo ng mga nakatanim na bomba sa lupa sa ilalim ng paa ng mga kaaway. Nagpanggap si Hutch na sumakay sa isa sa mga rides at nilinlang ang mga humahabol sa pamamagitan ng pagpapasunod sa kanila sa isang manika. Pagkatapos, binuksan niya ang makina at agad na pinabagsak ng gumagalaw na kabin ang mga umaatake. Sunod, nagpasabog si Hutch ng ilang pampasabog na nakatago sa mga booth ng karnabal upang guluhin sila bago lumabas habang nagpapaputok na ikinamatay ng ilan pang lalaki. Nang maubusan ng bala si Hutch, nagtago siya sa silid na puno ng mga salamin. Sinundan siya ng mga lalaki sa loob at patuloy na nagpapaputok ng baril, pero nakabasag lang sila ng salamin dahil sa refleksyon ni Hutch. Biglang bumukas ang isang salamin at bumungad ang bomba na biglang pumutok na nagpabagsak sa kanilang lahat. Habang sinusubukan ni Hutch na puntahan ang susunod na bitag, nagtatago ang isang kalaban sa likod ng booth para sorpresahin siya. Gayunpaman, nakita siya ng lobo at tumahol, kaya unang sumalakay si Hutch at pinatay ang lalaki. Samantala, tumawid si Wyatt sa ball pit at nang subukang sundan siya ng kanyang mga kaaway, natapakan nila ang mga nakatanim na bomba na agad na pumatay sa kanila. Pagkatapos, tumakbo si Wyatt sa susunod na lokasyon at nagawa ng isang bandido na barilin siya sa binti. Nagtago siya sa likod ng isang pader at nang subukan siyang sundan ng mga lalaki, nag-activate sila ng bitag na naglabas ng mga surfboard na may mga patalim na pumatay sa kanila. Naabot ng Hutch ang tuktok ng isa pang atraksyon habang pinapatay ang higit pang mga kaaway. Pagkatapos, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagbaba sa water slide. Agad siyang sinundan ng isang lalaki, kaya tumalon siya bago makarating sa dulo at naglabas ng ilang spike para patayin ang lalaki. Narating ng koponan ng likod na kalahati ng parke at nagpaputok si David gamit ang isang machine gun upang magbigay ng suporta. Patuloy din sa pagbaril si Hutch at nasugatan ng kanyang braso sa kaguluhan. Sa maliit na bahay, naghahanda ang pangalawang pangkat para patayin ang pamilya. Gayunpaman, pumuslit si Harry sa kadiliman, pinatay sila isa-isa gamit ang kanyang espada. Sa kalaunan, lumitaw siya upang ibagsak ang ilang mga lalaki ng sunod-sunod. Tanging ang pinuno ng koponan ang natitira, kaya't nilabanan siya ni Harry sa isang mabangis na tunggalian ng espada. Sa una, mukhang pareho sila ng mga kasanayan, ngunit hindi nagtagal ay natalo siya ni Harry at nabali ang kanyang espada. Bumunot ng baril ang lalaki, kaya hiniwa din ito ni Harry bago hinati ang ulo ng kaaway sa kalahati. Nakapasok ang isang bandido sa maliit na bahay at naghanda para barilin sina Max at Sammy para lang tumalon si Brady sa kanyang likuran. Pagkatapos ng ilang pagsisikap, nahuli ni Brady ang lalaki sa leeg at pinabagsak siya. Nang pumasok si Harry, sinabi niyang ipagmamalaki siya ni Hutch. Bumalik sa parke, natagpuan ni Hutch si Lendina na nagpadala ng kanyang mga alapores na babae para salakayin siya. Nagsimula ang isang bagong mabangis na labanan at nagtagumpay ang dalawa na talunin si Hutch para hulihin siya. Hinawakan siya ng mga ito habang si Lendina ay gumagamit ng kanyang kutsilyo upang paulit-ulit na laslasin ang kanyang mukha. Matapos insultuhin siya ng ilang minuto, inutusan niya ang kanyang mga bantay na patayin siya. Biglang lumitaw si Wyatt sa malapit at binaril ang dalawang babae sa ulo. Kaya, ibinato ni Lendina ang kanyang kutsilyo sa dibdib nito.
Pagkatapos, umupo si Lendina sa ibabaw ni Hutch at kumuha ng isa pang kutsilyo, handang patayin siya. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng dart sa balikat at itinapon siya sa likod. Dumating pala si Becca para tumulong, kaya ibinato ni Lendina ang kutsilyo sa kanya. Nagpaputok si Becca ng isa pang dart na humarang sa kutsilyo at tumusok sa mata ni Lendina. Pinalibutan sila ng natitirang mga kaaway at sumigaw si David ng babala. Kaya tumalon si Wyatt at ang mag-asawa sa pool bago sabay-sabay na pumutok ang lahat ng mga pampasabog sa parke. Habang sinisindihan ng mga paputok ang langit, naghahalikan ng mag-asawa sa ilalim ng tubig. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa rin ng FBI na siyasatin sina Hutch, Becca, at ang lobo. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng tawag ang mga ahente at napilitang palayain ang mag-asawa. Maya-maya sa bahay, ang buong pamilya ay nag-e-enjoy sa mga larawan ng kanilang bakasyon. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.